Paldong-paldo po ang mga Pilipino dito po mga kaistorya sa isa pong proyekto na isinasagawa ni PBBM dahil po mga kaistorya, dinumog po ng mga Japanese investors. Gumana na naman ang mabisang karisma ni PBBM, mga kaistorya. Iyan naman po ang nakakatuwa sa ating Pangulo. Kahit pa po siya ngayon mga kaistorya ay pinupukol ng mga sari-sari pong putik na galing sa mga kalaban niya sa politika, ay tuloy-tuloy lamang sa pagtatrabaho si PBBM para po mapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Mga good news po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan yun pong magagandang ginagawa ng atin pong Pangulo para po sa ating mga Pilipino. Yan na po mismong ipinapakita ko sa inyo ang atin pong mga references. Ito pong proyekto na ito ni PBBM na dinumog ngayon ng mga Japanese investors ay tiniyak na corruption free. Ito po yung pinaka kumbaga para sa akin ay flagship na proyekto ng administrasyon ni PBBM na kailanman ay hindi nagawa ng kanyang mga predecessors. Ano ho? Ang totoo mga kaistorya, ang nakagawa lang nito Marcos Sr. at Marcos Jr. Ito po yung pabahay mga kaistorya na pangmasa. Sabi nga ni former First Lady Imelda Marcos ay pangtao talaga dahil kumpleto. Wala ka nang hahanapin pa at sigurado pong pang world class ang quality at saka po mga kaistoryong pinaka-design. Ano ho? Programang expanded for PH ni PBBM, dinumog ng mga Japanese investors. Zero corruption, tiniyak ng DHSUD. Nakamit ng pambansang pabahay para sa Pilipino, expanded for PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang tiwala ng mga mamumuhunang Hapon matapos ang formal na pagtiyak ng Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD sa isang malinis at tapat na pamamahala. Palakihin ko nga para mabasa din ninyo ng maayos mga kaistorya. Ayan po yung binasa ko ha. Ako ay ilang beses din namang nakapag-cover live ng pabahay ni PBBM at talaga pong bilib ako mga kaistro sa design, sa struktura, sa engineering po ng pabahay ni PBBM. Dahil hindi nga ito basta-basta yung ibinibigay talaga niya na pabahay sa mga Pilipino. Karaniwan po condominium type at talagang napakatibay po ng design. Mga kaistorya, pang world class nga sabi ko. Sa mga pioneer na kaistorya natin, mga kaistorya, alam niyo yan, siguro napanood niyo rin yung mga kinover ko po na pabahay ni PBBM. Naganap na pagpupulong noong Lunes, hiningi ng Kizuna Communities, isang grupo ng mga Japanese developers, ang kasiguruhan na mula sa DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling na walang bahid ng korupsyon ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng Expanded 4 PH. Ito po yung karagdagang detalye dyan. Tayo po ay nasa website mismo mga kaistorya ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang sabi po dito, ito April 29 ha, sariwang-sariwa pa po ang balita na ito. PBBM expanded for PH wins Japanese investors confidence. Gumagana talaga ang karisma ni PBBM. Mga kaistorya. Ibig sabihin, dito lang naman sa Pilipinas matindi mga kaistorya yung paninira. Sa labas ng bansa natin, ay nakukuha ni PBBM mga kaistorya ang simpatya ng mga investors, nakukumbinsi ng administrasyong ito. Papasok ba naman yan dito sa pabahay program ni PBBM, yung mga Japanese investors na yun kung wala silang tiwala? Di po ba? President Ferdinand R. Marcos Jr. expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program wins the confidence of a group of Japanese investors following assurance of zero corruption from DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling. In a confidence-building meeting on Monday, the Kizuna community is composed of Japanese developers sought assurance from Secretary Aliling that there will be no corruption in the implementation of projects under the expanded 4PH. Ibabypass ko mga kaistra yung ilang paragraph para po mga kaistra hindi po tayo boring. Immediately, Kizuna community is committed to participate in the ongoing nationwide implementation of the expanded 4PH. Pambuong bansa pala, mga kaistorya.
yung programang ito na talaga pong tinutulungan ngayon ng mga Japanese investors. Pambuong bansa, hindi lang para sa isang tiyak na lugar. Ano ho, they initially vowed to undertake two, o kumbaga may down payment na agad, ano, two socialized housing projects, dalawa agad na area ito na pabahay, mga kaistorya, ang kumbaga down payment, ano ho, nito pong mga Japanese investors. Napakaganda. Ang sabi pa, ang patuloy na pagpasok ng mga respetadong kumpanya at mga foreign investors kagaya ng Kizuna Communities ay patunay na tumataas na kredibilidad ng DHSUD at ng expanded for PH ng Pangulong Marcos Jr. Salamat naman PBBM. Isang patunay po 'yan mga kaistorya na tinutupad talaga ni PBBM yung kanyang mga ipinangako noong panahon po ng pangangampanya at isang patunay na mahal po ng administrasyong ito ang mga Pilipino at tayo nagpapasalamat. Palakpakan naman natin mga kaistorya. Palakpakan natin ano ho, kahit pa ngayon ay punong-puno tayo ng issue na hindi maganda dito po sa Pilipinas dahil sa sistemang politika na bulok sa bansa natin ano, yung dahil dun sa tinatawag na crab mentality at dahil po mga kaistorya sa mga personal na interes sa politika ano ho, kaya nagkakaganyan-ganyan. Aba ito tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng presidente natin ano ho, kahit pa gustong pabagsakin. Ang tanong lang, yung mga gustong magpabagsak ba kay PBBM, gagawin kaya nila ito? Ang totoo sa nakaraang administrasyon, di naman nila ito nagawa. May mga natenga pa nga, buo na na pabahay, hindi naman naipamahagi sa mga Pilipino. Aba, ikinover nga ng media, di ba? Napanood natin yun, mga kaistorya. Pero sa panahon ni PBBM, yung kanyang mga pabahay, ano ho, at yung mga natenggang pabahay sa mga nakaraang administrasyon, ipinamahagi sa mga Pilipino. At ito, akin lang naman ito, base sa obserbasyon ko. Hindi matutumbasan at hindi kailanman maikukumpara, hindi magagaya ng mga nakaraang administrasyon, mga kaistorya, yung pabahay ni PBBM ay talaga hong napakaganda at matibay. Pang-tao talaga, sabi nga ni Madam First Lady Imelda Marcos. Kasi bakit? Abay, yung access sa mga paaralan, sa mga ospital, sa palengke, sa trabaho, sa mga terminals ng mga sasakyan, ay talaga po mga kaistorang accessible. Hindi kagaya, mga kaistor, di ba? Alam nating merong mga pabahay na yung mga inililipat doon na pamilya ng gobyerno natin, lumalayas doon at bumabalik karaniwan sa Maynila. Bakit? Unang-una, napakalayo sa trabaho nila. Walang maayos na supply ng kuryente. Walang maayos na supply ng patubig. Ibahin ninyo ang programang pabahay po ng mga Marcos. Talagang pang-tao. Opo, pang-tao. Doon mo makikita yung gobyernong nagpagawa ng pabahay, mahal ang mga Pilipino. Hindi yung basta maisakatuparan na lamang yung pabahay na programa ng gobyerno. Alam nyo, nasa konstitusyon natin. Tungkulin po ng gobyerno na yung mga mahihirap na pamilyang Pilipino'y bigyan ng pabahay. Nasa konstitusyon po yan. Ang tanong, anong ginawa ng mga nakarang administrasyon? Ano ho? O nung mga pumalit na administrasyon sa Marcos Sr. Di ba? Milyon-milyon ang naging backlog. Yan yung backlog na yun o mga kulang sa pabahay, mga kaistor, na inabutan ni PBBM, yan yung pinupunan ngayon ng administrasyon ni PBBM. Alam ko yan kasi nasundan ko po mga kaistor ang mga balita tungkol po dyan. Ibig sabihin, kung milyon-milyon ang backlogs, pinabayaan ng mga nakarang administrasyon. Pinabayaan ng mga administrasyong pumalit sa Marcos Sr. At ngayon, Marcos Jr. lang ulit mga kaistorya ang pumupuna o binibigyan niya ng punan mga kaistorya, yung pabahay. Kinukumpleto niya. Salamat na lamang, may Marcos. Ano ho? Paano kung walang Marcos? Papaano yung mga kababayan nating walang kakayahang bumili at magpatayo ng sariling bahay? Kaya dumami eh. Alam niyo mga kaistorya, nung panahon ng Marcos Sr., yun pong mga pulubi sa Metro Manila, talaga pong sabi nga ay inaasikaso nila, binibigyan ng pabahay. At noon, alam niyo yung mga squatters noon, hindi naman ganyan eh. Naging talamak lang ng ah, binakante ng Marcos Sr. ang posisyon niya. Pumasok na yung Cory government. Simula noon eh, lumala ang basura sa Metro Manila. Lumala ang mga squatters sa Maynila. Napabayaan eh. Totoo naman, nasaksihan natin kahit di na tayo mag-research. Pero ako kasi mga kaistorya, nung ginawan ko po yan ng contents ng research, at pinakita ko sa mga manonood ko, ay nagpakita ko ng mga references na lehitimo. Ako masasabi ko sa sarili ko, talaga pong napabayaan. Ano po? Napabayaan talaga. Ito, may Marcos Jr. uli. Pinupunan niya uli
yung mga naging backlogs. Eh, ang kaso gusto nga pong patalsikin mga kaistorya, ano ho, ang tanong lamang yung gustong magpatalsik at gustong pumalit, itutuloy kaya nila ito? Ayun ang malaking tanong. Eto pa, isa pang, magandang achievement sa krisis sa petrolyo, eh, yung tingnan niyo yung mga bumabatikos noon, hindi lang nila kasi ewan ko, eh, sabagay kahit alam nila mga kaistorya, eh, lagi silang maghahanap ng butas. Pasensya na, punas ako ng punas ng pawis, nakasara yung studio ko, may nagpapatugtog, eh. Linggo ngayon, eh. Alam niyo naman ang mga Pilipino 'pag weekend, ano ho, mga kaistorya, hindi makapasok yung lamig ng aircon dito sa studio ko. Extension lang kasi ng kwarto namin na may aircon ito pong, studio ko, ano ho. Ang sabi, news update, a report by the Asian Development Bank named the Philippines as one of the most active countries in the Asia Pacific in responding to the global oil shock. 'Di ba? Umaksyon talaga, ibig sabihin ng administrasyon ni PBBM sa krisis sa petrolyo. Ang totoo nga, ang laki ng ibinaba na ano ho, ng, presyo ng petrolyo. Dati, pumalo tayo ng nasa 157 ang, diesel. Ngayon nasa 80 pesos plus na lamang. Ang laki na ng ibinaba. Eh, bakit Juan Estrada hindi ibalik ni PBBM mo? Ganyan yan sila, eh. Sa dating, 57 pesos, naku, wag niya kayong umasa na babalik sa gano'n. Bakit? Global, oil supply prices ang binabasihan natin. Ang, global market o global supply, mga kaistorya, nagtaas talaga. Dahil nga po mga kaistorya diyan sa krisis po ano ho, sa Middle East. Hindi maliban ng bumaba ang, presyo sa global supply, bababa pa sa 80 pesos plus ang presyo ng petrolyo o ng diesel, ano ho, mga kaistorya. Sana napakasimpleng paliwanag nun at napakadali naman pong intindihin, ano. Itong mga bumabatikos maghahanap pa rin ng butas 'yan, mga kaistorya. The report highlighted that the Philippines, while one of the hard-hit areas of the fuel price surge, has been proactive in rolling out policies that will help cushion the effects of price surge in the country's economy. Among the measures that were implemented by President Ferdinand R. Marcos Jr., mainstream yan, included fuel subsidies, assistance for the vulnerable sector, support for the transport sector, temporary tax relief, price monitoring, fuel supply safeguards, conservation measures, and accelerated renewable energy initiatives. Naghahanap lamang ako ng follow-up dun sa sinabi po ni Senator Robin Padilla na nag-file po siya ng resolution para daw po mga ka-story amend yung oil regulation law. Ano na ngayon ang update? Wala na! Natabunan na dyan sa Senado. Ang para sa akin nga, sabi pa ni Senate President Tito Soto, i-repeal daw nila. Repeal, para sa akin, mas magandang termino sigurong gamitin nila, abolish. Abolish niyo na yung oil deregulation law. Para lang sa mayayaman yan na nagnenegosyo ng mga petrolyo, para sa mga oligarko ng petrolyo lamang yan, hindi yan makamasa. Asa na kaya yung update diyan sa Senado? Ano ho, kaya ako talaga nadidismaya ako diyan sa Senado, eh. While the report noted Philippines' reliance on imported oil, however, it underscored the breadth of responses implemented by the President. Speaking, mga kaistorya, on imported oil, ay alam nyo ba tayo mga kaistorya ay gumagawa na ng, hakbang ang administrasyon, ano, hindi paraan kundi hakbang para po mga kaistorya magkaroon tayo ng sarili po nating, ah, locally produced na petrolyo. Ano ho, marami na pong inaprubahan ang administrasyon ni PBBM para sa exploration for oil and gas dito po sa bansa natin at ginawan ko na nga po yan ng mga dedicated po na content. Dagdagan pa natin ng magandang balita, ito pa po. PH, external trade jumps 15.3% to $20.85 billion in March. Dollars, ha? External trade, kung hindi ako nagkakamali, export yan. Ano ho? The Philippines' total external trade in goods rose by 15.3% to $20.85 billion in March this year, up to 18.7 billion US dollars in the same month last year, according to preliminary data released by the PSA on Thursday. Ibig sabihin, magandang pagpapatakbo ng administrasyon ni PBBM sa ekonomiya ng Pilipinas. In its report, the PSA said the total external trade in March was the highest recorded since 1991, simula sa panahon ni Cory Aquino. Ito na yung pinakamataas
mga kaistorya na external trade natin ano ho, nangyari lang sa panahon po ng administrasyon ni PBBM. Wow! Imports accounted for 60.8% of the total, while exports comprised the remaining 39.2%. Data showed that the balance of trade of goods, or the difference between the value of export and imports, slightly rose to 4.50 US dollars or billion US dollars from 4.51 billion US dollars a year ago. Wow! Ay salamat naman mga kaistorya na po. Export continued their upward trend, increasing by 20.4% to 8.17 billion US dollars. Electronics products remain the country's top export. Electronic, oh. Nagbo-boom ho ang electronic industry sa Pilipinas. During demand generating 4.82 billion US dollars, or nearly 60% of total exports. This was followed by the machinery and transport equipment, with export earnings of 407.22 million US dollars, and other money, so on and so forth. Na basta maraming mga numero dito na magaganda, ibig sabihin ang resulta. Salamat naman ano ho sa administrasyon ni PBBM na aktibo ano po sa pagtatrabaho, ano, hindi sa pamumulitik. Alam mo, maidagdag ko lang bago ko makalimutan ano ho. Yung flagship na pabahay ni PBBM, alam nating lahat na kahit sa balwarte ng mga kalaban niya sa politika, pinatatayuan po niya ng pabahay. Tinutotoo at tinutupad ni PBBM yung sinabi po niya, mga kaistoryan ho, na sa kanyang pananungkulan, wala ng kulay politika. Ibig sabihin, hindi niya tinitingnan kung kalaban ka niya sa politika. Ang tinitingnan niya ay yung mabigyan ng magandang serbisyo ang mga Pilipino. Ay maraming salamat po ano ho, sa atin pong Pangulo sa kanyang tapat na pagsiserbisyo. Serbisyo, sabi ko nga siguro ang terminong dapat kong gamitin ay serbisyong may puso, hindi serbisyong namumulitika. Ay nakikita naman natin ngayon mga kaistrong sistema ng mga gustong magpabagsak kay PBBM. O, yung mga supporters ng mga politikong gustong magpabagsak kay PBBM, sigurado ako hahanapan nila ito ng maipipintas at maibubutas itong magandang ibinabalita ko sa inyo ngayon. Ang panlaban natin, ihatid natin sa buong mundo. Kasi ang mga Pilipino nasa buong mundo na ang magandang balita po na ito. Kaya paki-share po mga ka-istorya at paki-like para naman malaman ng ating mga kababayan, tabunan natin yung mga fake news at mga paninira kay PBBM. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.